So yun guys, welcome ulit sa ating panibagong vlog. Nandito tayo sa Ilocos Norte, no? Kasama natin ng Epsilon team. So ito yung project, napakaganda. Actually rest house lang po ng Rivera family. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you for trusting love. And makikita nyo later on kung gaano kaganda yung location ng property. So hindi ko napapatagalin guys. So kabahay, let's go! So guys, imagine ito yung rest house mo. And ito yung windmills. May dagat ka doon. May river ka dito. May mountains ka sa background. Imagine naman kung gaano kaganda yung location na ito. Grabe. Parang ito yung dinodrawing natin ng mga bata tayo. Yung pangarap natin maging bahay natin na may mountains, may araw dyan, sunset. Tapos may mga windmills, may river, may farm. Actually may farm pa doon. So guys, start na tayo ng pagpa-vlog. So again guys, this property is located sa Ilocos Norte. So a property ay mas mababa doon sa major road natin. Bababa ka lang ng konti. But mataas pa rin siya compared doon sa pinaka river area natin. Triangular your shape, very unique at napakaganda. Bagay na bagay doon sa location. Very dynamic yung design na ginawa ng mga architects natin. So shout out sa mga architects natin. No? So doon sa roof, no, makapapansin nyo gumamit tayo ng asphalt roofing. Ang purpose ng siyempre dahil malaki yung area na may expose dun sa ulan para mas tahimik, no? Mas swabe yung pag-drop ng tubig once na masalo na yung tubig. Then sa gilid, no, yung pinaka-thickness niya gumamit tayo ng fascia board na FISM boards, no? And dun sa ilalim ng pinaka eaves niya gagamit naman tayo ng mga PVC panel. So makikita nyo yung so guys, pasok na tayo sa loob. Again, napag-iswap na natin yung elevation. So yun yung floor finish line natin, natural ground line, medyo mas mababa. Kaya meron tayong steps na 1, 2, 3, 4 steps doon. So guys, ito yung view natin sa pinakaharapan. So gumamit tayo ng tubular steels para sa steel railings natin. So balcony na may access doon sa main view natin later on. Tapos ito yung main entry natin. And meron tayong malaking open ceiling na salamin dyan. And then, pasok na tayo sa main entrance natin. So for the tiles, gumamit tayo ng 60 by 60 na tiles dito. And ito yung main door natin. Ito naman yung access natin sa main balcony area. So pagpasok, makita mo, i-greet ka na napakataas na open ceiling doon sa pinaka-apex ng ceiling, no? So later on, didiscuss ko sa inyo kung anong mga spaces na kasama dyan. Again, 60 by 60 tiles. And dito sa right side, say hi! Yes, Sir Rai, si Ate Kat, si Ma'am Ivy, welcome! And si Ate Martin, say hello! So tutulungan nila tayong mag-discuss ng mga spaces dito sa kanilang project. So guys, patulong naman, ano ba tong space na to? Dito sa may parang malaking butas na ito. Ito yung naka-fixed window. Fixed window, yes. With design, papakita namin sa perspective. Yun. Malaking fixed window, pati yung iba-iba yung design niya. Plus, dyan inside dyan, may iba-iba pa siya klase ng design. Design sa loob. Okay. So, ang purpose ito, syempre, yung natural light pumasok. Tapos, yung air naman goes up, yung hot air goes up, no? So, open ceiling siya, napakaluwag hanggang sa taas. So, makikita mo na yung shape ng building itself, no? Doon pa lang sa forma nung kisame niya. So, later, didiscuss natin. So, ito, Sir, anong space ito? Living area. Tapos, kitchen and dining. So, open lang siya, no? Yung access ng 3 major spaces natin, open plan lang siya. So, kahit nagluluto si mother, si father doon, nakikita mo pa rin sa living area yung ibang family members mo. Same din sa dining area. Pagbukas dito, may sliding door. For sure, dito, no? Then, access to lanay area. Tapos, tayo ay nahaharangan ng tubular steel pa rin para dahil medyo mas mataas nga itong floor finish line natin, Sir Rai, no? Hindi naman mahulog doon sa part na yon. So meron tayong boundary na pinaka-perimeter ng steel railings natin na mayroong direct access, Sir Rai. Guide mo naman kami doon sa view na meron dyan. Yan ang view natin. So imagine nahaharangan lang tayo ng tarpaulin. Imagine nyo, tambay kayo dito, having your coffee in the afternoon. And this is your view. Grabe, ang ganda. Parang hindi ka naalis dito once na nakatambay ka na dito. Grabe. May harang lang tayo. May harang lang. Work na ginagawa, pero just imagine. Nasisilip na yun, yung river dito. Yung river. Sige nga. Ayan, no? Tapos, yung windmills and the mountains. Grabe. Lalo na dito sa ating taas. Sa taas. Itong sa taas ay? Second floor. May balcony din yung second floor. Alright, so check natin yan later on. So dito sa biga na to, nakikita mo na yung shape ng ng pagka-triangle niya. So slanted yung mga beams natin. I-beams ang ginamit dito, Sir Rai, no? Yeah, so po-project natin dito yung progress nila during structural phase
para ma-appreciate nyo na talagang I-beams ang ginamit natin dyan. So again, from Lanay area, ito yung access kanina doon sa pinaka main entry natin. So may time na nandun ka na, diretso ka na dito sa pinaka Lanay mo, sa outdoor space natin. Hindi na necessary pumunta ka pa sa loob. So again, no, pasok tayo ulit sa loob. So for the Kisame, 5 tayo sa outdoor, gypsum tayo ngayon sa loob. Alright. So, pag-discuss natin dito si kitchen area ulit. May sarili siyang pantry, no? Sir Rai, doon sa kabila. Dahil ito ay nagsuserve as parang rest house na rin nila client. So, mahalagang may storage area sila para sa food nila na anytime na nandito na sila, may makukuha silang mga food dyan. Ito yung location ng refrigerator, natural lighting para doon sa pinaka-kitchen countertops natin. Ito yung island natin. Para ano tayo? Yan, dyan sa kabila. Then, labas tayo dito sa iyon, no? So, ayan. So, dito naman tayo sa kabilang side, guys, no? Sa may left side, upon entry. Again, ito yung living, stairs, skeletal siya. May mga wood planks. Hallway papunta doon sa service area, sa likod area. So, yun ay toilet and bath. May shower din siya para magamit ng mga ibang users and guests ng client natin. Then, ito yung mini room natin sa left after natin makapasok. So, makikita mo dito yung cortina ng building, no? Medyo triangle na siya. So, ito yung room number 1. May mga outlets na rin nakaabang. Mga switches, no? Para sa electrical supply natin. So, again, gypsum board tayo para dun sa pinaka-Kisame natin. So, same lang yung tiles. Nag-flow lang. So, yan, flow tayo. Papunta ngayon dito sa room number 2. So, si room number 2 ay mas malaki sa area. 2, yan si Foreman. Foreman, say hi ulit. Shout out. So, ayan. So, ito yung tiles. Same lang din. Kisame, same din. Yung structure niya, triangle pa rin syempre. Then, meron siyang sariling closet, no? And toilet and bath. So, may tiles na rin. So, tile works na tayo sa bayan ng pintura, sa bayan ng pagtatiles, pagkakat ng tiles, and doon sa iba pang works, no? Woodworks, sa fabrication ng salamin, sa bayan na rin. So again guys, so, iikot ko kayo dito. So ito yung lighting power panel board natin sa ilalim ng stairs para hindi ganun ka-exposed pero madali siyang i-access. Then ito pinag-uusapan nila yung pinaka common toilet and bath natin. Ayun yung si kitchen area guys, no? So itong pinatayo ni Sir Rabay ay access naman natin papuntang service kitchen. So andyan yung dirty kitchen kung tawagin natin, service kitchen sa iba. So, ayan. Talagang dirty pa siya ngayon. Talagang dirty pa siya ngayon. So, dito magluluto usually, mag-iihaw. So, etong property kay client pa rin to, no, Sir Rai? So, may mga outdoor future expansion pa to siguro later on. Pero for now, tambakan na muna natin. Pero in-elevate din natin yung property natin. Naka-elevate din yung property. From the road, nasa medyo baba yung property. Kaya mas, for sure, para sinigurado lang natin. Mas mataas pa rin tayo sa naas pa rin. Okay, that's good. Ayun, sige. Alright, siguro that's it for sa ground floor natin. Lipat na naman tayo sa second floor. So, let's go. Arky Martin, Sir Rai, Foreman, guide nyo naman kami sa taas. Tara, pakita natin sa mga kabahay sa skeletal siya. Pero ginamit natin is I-beam. I-beam. With concrete siya para maganda rin syempre tignan, no? Kasi planks, wood planks ang iyaan natin. Siguro kasing kapal din ito, hanggang saan kaya abot siya. So, for sure, kasya naman ang isa, no? Yun. Yun. So, may family area. Yun. Ito ay family area. So, dito sa point na to, ma-appreciate mo na yung laki nitong triangle natin. Imagine, ito yung skill ng tao. Pero ang taas pa rin ng Kisame. Lalo na dito sa part na to, no? Yung pagka-triangle niya, ma-appreciate mo na rin. So, yung gypsum boards natin for the ceiling, nag-project from that part hanggang doon sa pinaka-apex ng ating ceiling area. So, may mga abang na ilaw na, no? Chandelier siguro dito sa may living area. Wow, hindi na kami makapag-intay para makita yung ganda talaga ng interior nito. So, yun, sa part na to, yung triangle, ma-appreciate mo na. Yung biga ng mga inclined columns natin, nandiyan na rin. So, Arky Martin, anong ginamit natin dito sa pinaka-railings natin? Dito sa railings natin is 2x3. 2x3. Then, yung yung nakatukod sa kanya na vertical is 2x2. 2x2. 2x2 tapos itong railings 2x3. Okay, right. So ito yung parang nagse-separate naman sa atin from dun sa higher level sa open na area. So sige, silipin natin yung open area. Ano ba makikita natin dyan? Yun, say hi! So yan, no? Ang maganda kasi sa open, ito yung living area kanina. Ito yung main entry, no? Yes. So, ang maganda kasi sa open ceiling is yung hot air goes up nga naman. So, dito pumapunta yung ano. So, buksan lang tong sliding door. Enough na yan para ilabas lahat ng hot air sa baba. And dito sa ano. So, ito yung pinaka-family area. Then, anong meron dito sa kabila? Ito ba yung balcony kanina? Balcony ng second floor. So, may sliding door.
fix tayo dito sa part na to. Sliding. And then paglabas mo sa balcony, ito na yung view mo. Wow. Ito, dito mas maganda yung view, no? yes. Kasi Dahil kitang-kita mo yung dagat. sea, river, mountain, River, mountains, windmill. windmills. Plus, pinakamalapit. May malapit ka pa ditong windmill. Very dynamic yung view mo dito. Gumagalaw na at the same time. Ang ganda pa. Nature. May farm ka. Para ito talaga yung drawing mo, no? Pag bata ka eh. May garden. Grabe, ang ganda. May river. Alright. So sa railings natin, gumamit pa rin tayo ng tubular steel, no? Para mas matibay, mas matagal yung ang buhay niya. So mas durable talaga ang mga bakal. So ito yung nagse-separate para syempre for safety na rin, safety purposes na rin siya. So gagamit tayo forma dito ng anong types ang gagamitin natin dito? Yung medyo rough sir. Rough siya kasi para medyo matatamaan ng ulan. So walang problema kahit maulan na siya or magka-moisture. Hindi madulas. Hindi madulas. Okay, so sliding door again. Pag umuulan, sara. Pag hindi, bukas. Alright, so medyo rough tile din tayo sa interior, no? Para safe pa rin kahit na nasa loob na. So itong space na to, Arky, anong meron dito? Bali, ito yung magiging master's bedroom nila Kalaya. Ito na ang master's bedroom. So parang lahat ng rooms, pare-parang concept, no? Medyo inclined or syempre diagonal. So A-frame house ang tawag natin sa ganitong type of construction system, no? Tapos Arky, no, sa view na to, dito mo ma-view yung, yung windmill na malaki. So imagine nakahiga ka dito. Tapos may dynamic na gumagalaw-galaw dyan sa view mong grabe, ano? Tapos ito yung master's bedroom, may malaki kang syempre access sa windows. Mataas na kisame, no? So actually pag mataas ang kisame mo, nagmumukhang malaki talaga ang room. So again, ito yung masters, may outlets and switches na tayong nakaabang para sa mga appliances, gadgets natin. So Arky Martin, ano yung sasabi mo na Instagrammable sa lahat ng space? So dito mo tayo sa isang side. Bali dito sa side na to sir, yung lalabas na pinaka-front ng bahay. Ito yung front ng bahay, Bali, okay? sa front ng bahay, natutumbok mo yung road. Yung road kasi niya medyo clear yung road dahil open for road widening pa to as per alright, so, okay. mas lalawak yung road dyan, mas may kita mo yung view ng sambat na may mga dumadang kotse. Okay. Medyo related ka sa city. Alright, okay. So, sa side naman, more on nature sa side. nature sa side. Magkakasama yung sea, land, yung mga trees, saka yung nagmamalaki ng Ilocos Norte na windmill. Yung windmill, yan. Diyan nakikilala Ilocos Norte, ano? Pag na-clear yung likod, may mga A-frame house, may mga, halimbawa maglalagay siya ng pool. Pool. May mga view din na makikita sa likod. Hanggang doon yung property ni Kasi client. sa likod is yun yung hilera ng windmill. Nice. Mga small versions na ganito. Oh, small versions ito. Parang ano lang siya, wala ng living area. Ayun, may rooms na lang or konting ano. So ito yung pinaka-main. Okay. Small versions na. Oh, wow, nakaka-excite naman makita yon sa future. Alright. Sige, Arky Martin, Sir Rhino, ito yung view natin dito upon entry. Saan pang view yung magaganda dito? So try natin sa likod area. So tara, sige. Tara natin. Ito triangle pa rin. So ito yung room number 1 and room number 2. Hati sila, no? So kung makikita nyo, medyo nakaangat lang siya. Nakaangat pa siya, no? Taas tayo. Tatambakan to na. Good, kasi na-consider ng Novcon yung elevation ng floor finish na niya. Bali itong likod sir, yung pinaka-service area or the client. Ayan na, si service. The other side nito. Then So- makikita mo yung pinaka-window ng master's bedroom. Ayun. Ayun, may view sa, ano, no? Sa Windmill kanina. pinaka-windmill. Ito, Oo. As of now kasi marami pang trees, pero pag na-clear ito ni client sir, Oo. kitang-kita mo yung mga windmill sa likod. Alright. So ito yung i-property pa ni client. Napakalaki pa. Hanggang dun pa sa dulo. So may space pa for future expansion talaga. Ang galing. Kaya tatambakan to, tataasan pa tong lupa para pagtayo ng mga susunod na mga A-frames na mga... More or less sir, ka-level tayo nito. Ka-level tayo nitong pinaka... Ito, semento. Alright. Oh. So medyo malalim pa nga dito. Medyo may konting tambakin pa tayo. Yung right side ng bahay, ito yung magiging terrace nila. Ayan. Alright. Accessible din sa service area. Service entrance. So pag may food ka na naluto dito, maghahain ka na ng table dyan, direct ka na sa lanay or sa terrace, then papuntang dining area. Sige, tingnan natin Sir Ray yung view natin dyan. Kung meron. So septic tank to, no? Yeah. So right, separate then. And then Ito pa rin yung view niya. Wow, grabe. yung balcony, Yung balcony, no? lanay. Ang galing. So guys, last na. Doon tayo sa kabila.
So again guys, ipoproject ko dito yung video nung structural face pa lang nito. Makita nyo, I-beam talaga ginamit natin dito, no. So ito naman yung view ito na yung last view natin, no. So tama nga si RK Martin, Instagrammable nga sa lahat ng sides, napakaganda. So ito, for me ito yung pinakamagandang view kasi somehow kita mo yung windmill na gumagalaw doon sa kabila, and yung combination ng triangle, tapos meron ko ditong balkonahe, dito yung balcony mo, lalo na siguro pag may salamin na to, napakaganda lang. May design pa yan. Alright, so project na natin perspective dito. Yes. Yan. So asphalt roofing, I-beams, and so guys, yun na tayo sa outdoor. So thank you so much for supporting us dun sa pag-tour nyo sa amin. So ayun guys, thank you for watching. So andito tayo ulit sa answer. Tayo ngayon ay nandito sa Barangay Baruyen, Bangi, Ilocos Norte. So again, shout out po sa aming client, Mr. and Ms. Vera. Napakabait naming client. Thank you so much for trusting Novcon. And sa inyo po na nanonood ngayon, we are inviting you kung kayo po ay may mga properties dito sa bandang Ilocos Norte. Yes. Gusto niyo tayuan ng resort or ng bahay ninyo, we would love to build your masterpiece. Yun, alright. So guys, thank you for supporting us sa mga kabahay natin na mai-tour sa napakagandang project ninyo dito sa Ilocos Norte. Good job. So guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Invite namin kayo sa mga next vlogs natin. So bye bye mga kabahay. Thank you so much.